Thus, it's very important to address this, no? Kasi kanina, talagang, I gave time sa TikTok kanina to talk to young kids, to talk to those people na, na nagsasabi na okay lang daw na nasa ICC si PRRD. And their reason was, sabi niya ganun, 43 yung bangkay, pero kasi 30,000 naman talaga yan. At saka the list is not exhaustive, ganyan-ganyan. At saka sinasabi nila, mako-confirm naman sa ICC yung 30,000. So sasabihin naman daw yan later on kung confirm ang 30,000 o hindi. Which is so wrong. And anyone who's telling you, anyone who understands how the justice system works, hindi po yan magko-confirm ng hallucination nyo o hindi. If you say that 30,000 is killed by the program, by the policy of PRRD, the first thing that you need to do is to provide us the body. Where is the dead body of the 30,000 individuals? And how can that be proven? Ay, may mga kamag-anak yung 30,000 yan, ha? May mga pamilya yan, ha? Ba't walang nag-move forward na mag-amount ito 30,000 dead body? Diba? Hindi, kahit hindi nyo ipakita sa amin mismo yung bangkay, kahit hindi nyo ipakita sa amin, you still have to prove to us that the 30,000 is not just your imagination. You have to prove to us that there is corpus delicti, that the crime really happened. The 30,000 is just your imagination. Ang maano ko lang yan kasi ganito. Hindi ipuprove sa ICC na 30,000 na namatay kasi hindi naman yun ang nakalagay sa warrant of arrest. Ito lang masasabi ko, Joey, si Aling Sheila nga hindi natakot magsinungaling. Bakit? Oo nga. Hindi siya natakot magsinungaling. So bakit ka magtatakot magsalita ng totoo kung totoo nga yan? Si Aling Sheila nga hindi natakot magsinungaling. Or natatakot kayo kasi alam ng kapitbahay ninyo kung sino yung mga yan. Tigilan nyo nga kami. Alam mo yung mga kakampings kasi, nakatira kasi to, karamihan yung, lalo yung mga nagko-comment ng mga kakamping sa Facebook, mga mayayaman to eh. Hindi nila alam yung dynamics ng mga grassroots community. Mga Bex, magkakakilala yung mga yan. Bakit sa tingin ninyo, nanalo si Sara ng 32 million votes? Bakit mataas ang approval rating ni Duterte sa Class E? Na kung saan yung sinasabi yung pinakamaraming nategi? Bakit nakilala nila yung mga natitegi? Correct! Ay, nakakukwento ko sa inyo yung nangyari kanina. Kasi nag-live ako sa TikTok. Tapos, grabe yung grabe yung disinformation at saka grabe yung commitment nila sa pagpapalaganap ng narrative nila. Kakaiba, sobrang kakaiba. Tangina talaga. Ibang level. At gayon pa man, gusto kong palalahanan din ng lahat. Alam nyo naman, lahat ng tao ngayon, lalo na ang mga supporters ni PRRD, ay talagang dumudugo ang puso, Talaga namang, galit tayong lahat, emotional tayong lahat. And I can understand that. But like I said, alam nyo na lagi ko sinasabi na we have to be reasonable, we have to be rational so that we can take actions in a more reasonable manner. Ayan, so para hindi tayo masyadong napapaniwala ng mga fake news, hindi tayo, kasi pagka merong balita na negative, ang tendency kasi, magre-react talaga tayo ng bonggang-bongga. Or pagka merong balita na parang paborable sa atin or things like that, nakakalimutan ng ma-check nung iba kung totoo ba yun o hindi, yung mga ganung bagay ba. So maging maingat po tayo doon sa mga bali-balitang yan. Kasi kagaya nun, parang may kumakalat na magre-resign na raw si General Torre. Magre-resign na daw siya. And they cut an interview when he was actually talking about his resignation as a QCPD chief. Ayan. So I don't think it is true yung kumakalat na magre-resign na si Diwata. Ayan. Kaya mag-ingat po tayo, mag-ingat tayo bago mag-share ng mga information para hindi rin natin mabigyan ng panic attack yung iba pang mga Duterte supporter, yung iba pa sumusuporta kay PRRD. And of course, higit sa lahat, importante din na para wala silang bala sa atin, 'di ba? Hindi nila mabigyan tayo ng bala tungkol sa mga ganitong bagay. Ayun. Okay. So, batiin ko lang ang mga nandito, si Cheryl Baliena, Ina Bores, Lee Berdanas, Byronical, hello, Liway de la Cruz, Palm Olive, Forward, and Aft. Marcos resign, sabi niya. Laban lang tayo, sana makauwi na sa atin ang ating PRRD. True. Nora de la Cruz, hello po, magandang gabi. Grabe na malat ako kasi ang haba ng live ko kanina, pagkatapos ni-report lang ako makakakamping. Buwes, at yan, ni-report nila yung live ko. Bigyan ko talaga sila ng oras. Talagang nakipagbardahan talaga ako ng wagas doon sa live ko kanina sa TikTok. Kasi nga, I felt that it is important to talk to to the anti-Dutertes. Of course, maiintindihan natin 'yan na hindi naman 'yan hindi naman 'yan makikipag hindi 'yan mag-a-agree sa'yo on the spot.
Alam mo yun? Yung mga galit na galit kay PRRD at yung mga nagsasabi na deserve ni PRRD na makulong sa ICC, ma-detain, ganyan-ganyan. Ano, ang tawag dito, hindi naman agad-agad mag-a-agree ang mga yan. Kasi karamihan diyan talagang medyo ano na, medyo plakado na yung isip nila, close-minded na sila. But it's very important that people are going to see that we are discussing toe-to-toe with this kind of individuals. Kasi while they will not agree with me, maraming mga tao na leaning towards them ang makikita na parang, ay, yung mga kampi pala sa mga ganitong point na tama ang ICC, meron talagang extrajudicial killing na naganap, ganyan-ganyan. Yung mga tao na mag-a-agree kasi sa ganyan, pag nakita nila na hindi ma-defend ng mga tao na gano'n ang paniniwala, you know, we can actually get them to our side. So that's why it's very important. May mga nagsasabi nga, Joey, wag mo nang bigyan ng ano, wag mo nang patulan yung mga yan, wag mo nang kausapin. No, I don't think so. I don't think so. Importante nga po na ang kinakausap natin, yung mga hindi natin kaalyado. Ganon. Importante na sila yung kinakausap natin kasi otherwise, hindi tayo dadami at importante na dumami tayo. Ayan. Okay, well anyway, nandito na po at bubugan na ng apoy si ang ating ka-moisture, ang nag-iisa nating ka-moisture, Sas Rogando Sasot. Ayan. Yung mga naghanap sa akin ng hanap na parang kayong nangungulila, tigilan niyo ako, suspended ako. Ayun, yun nga marami nagtatanong eh. Suspended ka daw Until ba? Kasi hindi ka raw nagpo-post. suspended po ako until tomorrow night. So sinuspend nila ako tiyempo ng first appearance ni PRRD. Oh. 'Di ba ang ganda ng ano nila, ng kanilang timing. Tapos Kailan yung first appearance ni PRR? Ay, yung ano, yung nangyari nung sa Friday. ICC. And Oo. then ano to, nung inom muna ako ng tubig, hinihingal ako. Nung sinuspend nila ako sa isang post na sinuspend na nila ako noon. Can you imagine? Kung sinususpend, binura mo na nga yung post na yan. Tapos ngayon, isususpend mo ulit ako sa post na sinuspend, January pa yun. January yung post na yun, sinuspend nila ako doon. Tapos nagulat na lang ako, oh, bakit ito na naman yung cost ng suspension? Sinuspend mo na ako dyan. So, ayun ang eksena. So, nagre-recycle sila ng suspension. So, kung mahina ang audio ko, linisin yung tenga nyo. Mahina ba audio ni Sas? Ayan. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ikaw? Well, first and foremost, I'm not so sure, no, kasi medyo na-busy rin ako nitong mga nakaraang araw. I'm not so sure if you have reacted doon sa first na appearance ni PRRD sa ICC. Have you watched the first appearance? What's your initial reaction? What's your feel about it? Well, may sinulat na kasi akong essay dyan, no, about what's gonna happen. And maybe tomorrow I will post it, pero sinend ko siya sa, siguro kayo na lang i-share nyo sa mga, yung OFWs dito, pabasa nyo sa mga colleagues ninyo na foreigner. Yun ang pinaka-importante. Hindi kailangan Pilipino ang kausapin ninyo. Ang dapat kausapin ninyo, lalo yung mga OFWs, yung mga foreigners ninyong katrabaho. Yan ang laban. Wala na po sa Pilipinas ang laban. Ang laban na po ay nasa labas. Global po ang laban natin. Kaya, Wakanda forever. Wakanda forever. True. May grabe nag-stick talaga yung Sub-Saharan Mindanao. I really hope this ends the career of Heydarian. I mean, pero naman kasi mga ano rin na invite kay Heydarian. Ano ba talaga, you don't pay attention to this kind of ano? Diba? Wakanda forever, ganon. So yung mga OFWs yan, ganon ang gagawin ninyo. Yung isusulat ko, siguro ipopost ko tomorrow, i-print nyo, pabasa ninyo doon sa mga friends ninyong foreigners para maintindihan. Wala na sa Pilipinas ang laban. Tigilan nyo na yung sa ABS-CBN. Oo. Don't pay attention to them at all. Ang pupuntahan nyo na ngayon, international media, yung comment section, at ayusin naman yung English ninyo. May ChatGPT po para ayusin ninyo yung English ninyo, no? Pa-translate ninyo yung Tagalog ninyo sa ChatGPT para maganda naman yung ipopost ninyo. Ganun na po ang labanan. Okay? Global na. So, ang gusto kong i-discuss, actually, yung mga protesta. I-post mo nga yung may mga doctor, yung mga... Yung na-EJK na doktor, yun ba? Oo. Ako, hindi naman kay Tio, may pinaano ko dyan. Hindi yan si Aling Sheila. Yak si Aling Sheila. Wala namang maniniwala sa kanila. Ang inaano ko niyan, bakit ganito yung mga posting nila? Bakit ngayon na nag-feature sila, mga doctor? Okay. Hindi yan. Ito. Wala na yan. Ayan. Palakihin mo, girl. Ito yung dalawang doktor eh. At tatlo actually yan. Oo. Okay, palakihin mo, girl. Girl,
Merong pointer do'n ng pagpapalaki. Hindi, eto lang ba, itong picture lang na 'to? Akala ko yung Oo. post niya, oh. Ayan, palaki mo 'yan. Okay. So, Hmm. I think saan ba 'to? Sa UP 'to 'no? Sa UP UP, Manila. ayan, oh, ayan yung oble, Okay. UP Manila. Ngayon, bakit ngayon mga doktor-doktor ang ginagamit nila? Kasi para ipakita nila, hindi naman mga pusher yung ano, eh, yung yung Victim. victims. Kita mo mga Mm. doktor, mga victim nung panahon niya, okay. I think alam niyo na yung kamag-anak nung isa, yung white, naka-circle ng white, is nagsabi na siya na hindi siya victim ng EGK. Oo. Yung isa din, yung green, hindi rin siya victim ng EGK, in-assassinate Mm. sila. Nahuli na yung murder, yung assailant, okey? Yang Mm. naka-encircle ng pula, member yan ng CPP-NPA, namatay siya sa encounter with the CPP-NPA. Eto. Nage-gets niyo na. Mm. Alam ko na kung meron nakikinig sa ating mga kayumangging kaligatan, alam niyo yung ganyang propaganda ng CPP-NPA, Mm. hindi ba? Okey. Pero yan ang EGK, okey? Ngayon puntahan mo yung ano, yung post nung kamag-anak nung white. Kamag-anak nitong white, eto, teka, meron ako niyan, eh, may post ako niyan, eh. Yung Oo, nag-post mismo yung kamag-anak na, "Why do you use his death?" oh, tapos Mm. nag-reply yung gumamit. Nakakaloka yung response. Ay, teka, wala ako nung reply nung gumamit, wait. Saan makikita Oo. yung reply nung gumamit? Nandun din sa ano, pinost din nung kamag-anak ni late doctor. Ay, wait, teka, teka. Hindi ba? Ayan. Eto yung kamag-anak, eh, 'di ba, si Doctor Locks? Yes. So sinabi Ayan, niya okey. na hindi siya namatay sa Oo. wala pod connection to former President Duterte either, EGK. Ngayon Mm. puntahan mo yung page ni Doctor Locks, nandoon yung reply nung gumamit. Ayan, wait. Oo, Doctor Locks. oo, para makita niyo talaga kung gaano talaga sila kawalang hiya. As Mm. in gamit bangkay. Alam mo yon? Mm. Despicable, gumagamit ng bangkay, alam mo yon? Bakit kayo gumagamit ng bangkay na hindi naman sa inyo? Ang gumamit yung Health Alliance for Democracy, sila yung gumamit nung I-post mo picture. i-post mo yung sinabi. Eto, Okey. eto, Oo, ayan ayan. sige palakihin mo yung sinabi nila. Okey, Ngayon wait, mm. oo, dapat Wala kasing naklik mo yung picture, eh, hindi mapalaki, yung gan'to dapat lang. yung date yung kinlik mo, i-click mo yung 6 hours para lumaki yan. Oo nga, ganyan, gan'to lang pinakamalaki niyan. Ayan, so sabi Ayan. niya, "We explained that the doctors whose photos were included during March 14, 2025 rally in Manila were killed because of the culture of impunity prevailing due to Duterte's orders." Wait, paanong culture of impunity? Eh, nahuli nga. Oo. Tignan mo, True. tignan mo, "We included the name of Dr. Andutan in the rally because we thought their family appreciates our effort of raising the issue of senseless murder in 2021." Oh, bakit bakit naging connection kay Duterte? Eh, nagsalita na sila, wala namang kinalaman kay Duterte. Bakit Mm. ma-appreciate, eh, ginagamit ninyo? Hindi, Mm. manggagamit kasi kayo dapat kung totoong bukal, kung totoong sincere kayo, kinontak niyo muna yung pamilya. Hindi niyo naman bangkay Yes, correct. hindi niyo naman bangkay yan, eh. Kayo ba? Mm. Kayo ba yung pupuwede bang sasabihin gagamitin namin yung nategi na gagamit ka na lang ng bangkay ng iba for your ano, for your agenda? Mm. You have an agenda, you are an NGO, you want funding. Diyan kayo Mm. nabubuhay, kailangan meron kayong issue. Oh, Correct. eh, bakit hindi niyo kinontak? What is exactly the reason bakit hindi niyo kinontak? Uy, ano yan, very basic yan sa mga NGO, nagtrabaho sa Ah, NGO. Bago ka gumamit ng oo, biktima, kakausapin mo oo, muna yung pamilya ng biktima kung okey lang ba at ibibigay mo yung terms. correct. That is very unethical. Mm, mm. True, Oh, true. And ito tactics talaga 'to ng mga propagandista ng mga ano 'no, ng mga CTGs. Ayan, yan talaga ang ano nila, yan talaga ang tactic nila. And it doesn't stop there. Gumamit rin sila ng isang bata na namatay nung 2024, June 2024. Gumamit rin sila nung eto nga yung mga anak ni Aling Lori, anak ni Aling Sheila, yung mga yeah, gano'n-gano'n. dun muna tayo kay Aling Sheila kasi kay Aling Lori hindi pa natin talaga ma-confirm yun kasi hindi natin mahanap yung original na posting. Yung kay Aling Mm. Sheila talaga, yun talaga ang nakakaloka kasi last year lang pala namatay yung anak ni Aling Sheila. I-post mo nga 2024 lang. Teka, i-post mo 2024 muna si lang. Aling Sheila. I-post mo muna si Aling Sheila. Teka, wait, Aling Sheila. Teka, meron akong picture ni Aling Sheila. Tangina, Wag wait. tayong alam niyo tayo, wag tayong maging trigger happy na
kailangan i-double check po natin. Lalo na yung mga nagtatanong sa'kin, totoo ba 'tong sinabi ni Putin? Huwag kayong tanga. Kung may ganyan sinabi si Putin, lumabas na sa international media, Oo, okey? hindi World kasi world leader yan, secret. eh, tapos ang ginagawa nila nagtatanim fake news, tapos pagtatawanan nila yung mga ibang Naniwala. supporters. Ginawa na nila yan noong 2016, ginawa na nila yan nung panahon ni Duterte, ginawa nila yan panahon ng eleksyon, hindi pa rin ba kayo nasanay? Huwag kayong Mm, aanga-anga. Kaya kayo nasasabihang aanga-anga dahil madali kayong mauto ng mga gano'n. Diyos mio, ano ba correct. yan? Asan yung pang-unawa niyo sa buhay? Okey, Ayan, puntahan teka, natin si teka lang, Aling habang Sheila. ni-scroll down ko, kuda ka muna diyan be. Puntahan natin si Aling Sheila. Eto, si Aling Sheila. Ay teka, bago tayo pumunta kay Aling Sheila, ito kasi ano 'to, mabilis lang 'to, eh. Yung sa Ayan. UST, Ayan, si yung sa Atio US Castillo. si Atio Castillo ay namatay sa isang hazing. Hazing. So, papaano siya naging EGK? Hazing yan, eh. Mm, Tapos sabihin mo na mm. may culture of impunity. Day, matagal nang may hazing sa Pilipinas. Correct. Eto, at ang nakakaloka dito, nilagyan talaga ng ano 'no, ng diversitarian ng caption, yung picture na ito. Ayan, ay nag-explain na rin pala sila. Teka, Ayan, political and extrajudicial killings. paano naging political yung pagkamatay ni Atio? UST ha, grabe yung entry niyo sa katangahan ha, ibang Bakit level. bakit ngayon sila patangan? Patangahan, shit. Saan na ba yun? May ano pa yan, eh, may yung parang, Pero picture na pinagsama-sama. mag-back ka kasi 'pag ganyan girl, i-back mo yung ano mo, i-back mo yung browser mo. Hindi ano 'to parang separate Yung post, date, eh. i-click mo yung date, yan, para diretso ka Oo dun nga. sa post. May ano siya, eh, meron siyang parang anong tawag dito, yung, meron siya kasing isa pang post, yung collage, yung marami, Ayan, gano'n. tignan mo, sino si Father Marcelito Paez? Hanapin nga natin. Tapos Mm. Kabataan Party List pa talaga Tap yung nangunguna. nakalagay sa ilalim. Nakikita niyo na kung gaano sila. Si Father Marcelito Paez, okay. Father Na Marcelito Paez, siya ay napegi oo, noong, meron, 2017. mahilig talaga sila the rush of extrajudicial killing. Papaano naman napegi yan si Father, Marcelito Paez? Anong nangyari sa kanya, 'di ba? Um, Ito, ang sabi sa Philippine News Agency noong December 5, 2017, ang sabi, ah Ano ba siya namatay? Paez was driving his vehicle in Jaen Town when four men in two motorcycles fired at him at about 8 p.m. on Monday. hmm, The priest was rushed to a hospital in San Leonardo Town but died 2 hours later. hmm. Malyari also asked the faithful to pray that the justice will be served as soon as possible. Earlier in the day, the priest assisted facilitating the release of political prisoner Romel Tukay who was detained in the jail of Cabanatuan City. Oo. Ayan. May ano siya, may ayan, coordinator daw siya ng Rural Missionaries of the Philippines in Central Luzon. Meron ding parang meron ring parang membro siya ng militanteng grupo. Sinong member? So Ano pinatay bang siya ng dalawang riding in tandem. oo, unheard of. Tapos i-blame nila kay Digong, na parang hindi mo Mm. po puwedeng i-blame. Ngayon, propaganda ka na lang 'pag sasabihin mong, "Ito ay dahil sa culture of impunity." Bakla propaganda 'yun. Mm. Hindi ano 'to, Diyos ko naman, huwag na tayong magbulahan, kayong mga NGO, kayong mga people's movement kuning-kuning, propaganda yung ginagawa ninyo, hindi ba? Ngayon, Mm. nung nabuko biglang akala kasi namin ma-appreciate nila. Bex, hindi po puwede 'yun. Hindi ka po puwedeng gumamit ng bangkay ng ibang bangkay. Do'n ka Oo. napahiya sa pamilya. Mga ano, eh, 'no, mga tanim EJK 'to. Extrajudicial kasinungalingan. O kay Aling Sheila na tayo ngayon. Ayan. So punta na tayo kay Aling Sheila. Wait, Aling Sheila, where are you? Ano nga page yun? Yung Jaro funeral ata or something. hindi, maganda yung kay ano, eh, yung post nung page na meron siyang resibo tapos pinost niya side by side yung post nung ano, post Yung nung, funerarya. na yung picture na ginamit pa ni Aling Sheila, yung picture pa na ginamit sa lamay. Ang dali tuloy na-trace. At meron pa, merong buhay pa. Diyos me, Merong buhay nakakaloka. pa. Meron pang buhay, ito may bagong buhay pa siya. Diyos ko.
Eto maganda, may video. Ito. Ito yung coordinator ng kasinungalingan 'no. Ito si Aling Sheila. Okey, asan na si Aling Sheila? Ayan. Yan po ayan si Aling Sheila, ayan. O ito pa kasama niya si Aling ano 'no, si Conti, ayan nag-aano-ano sila. Okey, Tas eto na. asan na? I-post mo, Eto go. na. So eto yoong picture nung nag-viewing party itong mga biktima ng pamilyang na-EJK. Pero hindi Nung naka-project, hindi nakalagay yung ha? picture. Ay, sorry. Eto ayan. Oo, Ayan, nakikita niyo na? Ayan, okey. oo. Yan. So ito yung nag-viewing party sila yata nito, eh, yung nag-meet sila kasi yan yung araw na ano, yan yung araw na, ah, haharap si PRRD sa ICC, yung initial kinembot nila doon sa Netherlands, sa The Hague. Okey. Nakita niyo naman yung picture 'no, ta's kanina nagcha-chant-chant pa 'to si aling ano, ayan. So si Hara Funeral Services, sabi niya those ayan, okey. So ito yung picture na ginamit niya, ayan pa yung nasa ibabaw. Tangina. Si Tapos Aling July 2, 2024 yung post nung Jara. si Aling Sheila. So alam niyo na. Ibig sabihin niyan, naghanap sila ng mga magkakilala. Kaya hindi ako maniniwala sa mga ganyan, yung mga biktimang-biktima. Mm. Gusto kong makausap yung mga kapitbahay ng mga biktima ko nun. Correct. Bakit? Dun natin malalaman kung ano talaga yung mga anak nila. Mm, 'Di ba? mm. Kasi Oo. ganito lang yan, eh, kung talagang yang mga biktima ko 'no, ay mababait at spotless, bakla yung mga kapitbahay mo dapat Ang unang-unang magsasalita. ang unang-unang magsasalita, bakit parang hindi mga kapitbahay nito nagsasalita kundi NGO? Correct. At ito nga 'no, 'di ba yun kay Kian ginawa nga nilang poster boy si Kian, 'di ba? Si Kian De Los Santos. Ginawa nilang poster boy yan si Kian De Los Santos, eh. So ngayon parang sabi ko nga, yung kay Kian De Los Santos, it is unfortunate that it happened to Kian. Kasi parang si Kian pa yung ano, eh, "May pasok pa po ako bukas sir, may exam pa po ako bukas," yung gano'n. 'Di ba? Ah, Siya yun, eh, yung ginagamit na ano, na parang grabe talagang yung they want to prove their point na indiscriminate yung killing, oo, ganyan-ganyan, oo, okey? oo. Gano'n. So parang may pasok pa daw siya pero hindi pinakinggan ng pulis at binaril, ganyan. Gano'n yung ano. So anyway, it is so unfortunate whatever happened to Kian. Kasi it looks like si Kian, while ano siya, part talaga siya ng operation, kumbaga isa rin talaga siya sa lumabas na merong issue sa about drugs. Um, Nagkaroon ng use of force yung pulis na greater doon sa threat na ino-offer nung situation. Yeah. So Actually therefore, actually ang storya nga niyan 'di ba, kinuwento na yun sa Senate, eh, na si mm, Kian, siya yung nagbabantay ng tindahan. Ngayon, mm, ang involved talaga kamag-anak nila doon dinadala sa tindahan yung epektos. oo. Hindi siguro alam ni Kian na yun ay epektos. Tapos dun Mm, mm, dun yung pick-up-an, doon sa tindahan. Nage-gets niyo na? mm. So ngayon may nagpahamak kay Kian. Sino nagpahamak? Sino ba ang nagpahamak sa kanya? O Uncle di niya? yung hindi ko na sabihin. Kasi bakit ngayon kayo, itong uncle niya masyadong eksenadora ngayon. Hindi ba Oo, resolve na yung kaso, bakit ka ngayon eksena? Eh, 'di ba pumunta pa kayo ng Malacanang, okey. Bakit ikaw oo, yung umeeksena hindi yung nanay? mm. Yes! Pera 'yan, na Mm, umeksena. 'Di ba hindi umeksena yung tatay? Saka yung nanay, bakit mm. yung tito? Tiyo. Bakit yung tiyo? Anong eksena mo dun? Eh, kasi nga dun sa barangay namin ang sinasabi, eh, iba. Hindi ba Dun nga sa bakit barangay namin, ang usap-usapan sa barangay nito, 'di ba? Hindi ka naman tulak nga. maka-receive Oo, hindi ka naman maka-receive ng positive information, ng positive remarks diyan kay Kian. So ibig ko sabihin, yun nga, alam niyo, ano yan, eh, we cannot exist in vacuum in any ano 'no, in our society, lalo na dito sa Pilipinas, na very closely knit ang mga community. Magkakakilala tayo. Ikaw nga, eh, itsitsismis ka na pagka alam nilang nakatira ka diyan, pero hindi ka nila nakikitang umuuwi diyan. Alam ng mga kapitbahay mo 'yon. Lalo na yung ganyang community, hello, lumaki ako ng Sampaloc, alam nila kinain ko, alam nila kung anong oras ako umuuwi, alam nila lahat ng ginagawa. 'Pag Huwag na tayong nagpagupit ka na magbulahan, ng buhok, 'di ba? huwag na tayong magbulahan. Yung mga hindi nakatira dito sa gated actually kahit yung sa gated subdivision alam nila, eh.
Aminin ninyo, alam sa mga community kung sinong tulak, Correct. kung sinong snatcher, kung sinong pitik. Mm, Tama, mali? mm, mm. Tama, mali? Huwag niyo nga akong bubula-bulahin. Day, tumira ako sa isang lugar na merong tinatawag na looban. Kilala kung sinong Oo, tulak. oo. Teka, meron akong tsismis kay Aling Lori kasi hindi ko alam kung si Aling Lori parang kasama yata siya dun sa nagpunta dun sa ano, dun sa Quadcom, yung umiiyak nung nandun si PRRD. Naalala niyo yun, yung umiiyak siya, si Aling Lori, pagkatapos pinigilan siyang maging emotional nung isang congressman. Pagkatapos hindi ko lang sure ha, iko-confirm ko pa, kung siya ba yoong naghahanap ng jowa sa online. Pinost ko yun, kaso hindi ko makita. Yung may anak na dalawa, si Aling Lori. Pero natatandaan ko yun kasi pinost ko, sabi ko nga, ito naman si Aling Lori. Sana makakita ka na ng ano. Kaya pala nalulungkot kasi naghahanap pala siya ng jowang panghabang buhay. Hindi, ang ano ko, 30,000 pala yung biktima, eh, di pagmartsahin yung 30,000 na kamag-anak. Correct. O bakit hindi lumalabas yung 30,000 na kamag-anak? Mm, totoo. O, at bakit ang mga lumalabas, yung hindi naman kamag-anak ng biktima? Mm. O, Sas it's very important to address this, no? Kasi kanina, talagang ano, talagang I gave time sa TikTok kanina to talk to young kids, to talk to those people na na nagsasabi na okay lang daw na nasa ICC si PRRD. And their reason was, sabi niya ganun, 43 yung bangkay, pero kasi 30,000 naman talaga yan. At saka the list is not exhaustive, ganyan-ganyan. At saka sinasabi nila, mako-confirm naman sa ICC yung 30,000. So sasabihin naman daw yan later on kung confirm ang 30,000 o hindi. Which is so wrong. And that is anyone who's incorrect. telling you, anyone who understands how the justice system works, hindi po yan magko-confirm ng hallucination nyo o hindi. If you say that 30,000 is killed by the program, by the policy of PRRD, the first thing that you need to do is to provide us the body. Where is the dead body of the 30,000 individuals? And how can that be proven? Ay, may mga kamag-anak yung 30,000 yun ha. May mga pamilya yan ha. Ba't walang nagmo-move forward na mag-amount ito 30,000 dead body? 'Di ba? Hindi, kahit hindi niyo ipakita sa amin mismo yung bangkay, kahit hindi niyo ipakita sa amin, you still have to prove to us that the 30,000 is not just your imagination. You have to prove to us that there is corpus delicti, that the crime really happened. The Ang maano 30,000 is just your imagination. ang maano ko lang yan kasi ganito, hindi ipo-prove sa ICC na 30,000 na namatay kasi hindi naman yun ang nakalagay sa warrant of arrest. Ito lang masasabi ko, Joey, nasa TikTok ba 'tong ano mo? Ay, Eto, hindi, ah, wala sa po. YouTube Ay hindi, lang? ano yata, teka, i-ask ko sila na i-stream sa TikTok. Usually merong nagsi-stream sa TikTok ng live natin, eh. Talaga i-stream niyo mga Excel? Mm. Ay ano nga, yung mga nanonood dito, paki-stream sa TikTok please. Paki-stream sa TikTok. Sas, ang hina raw ng audio mo. Baka natatakpan yung Anong ga microphone. walang Baka nakapatong. nakapatong ba or naka-hang? Hello, naka-laptop ako. Sandali ayusin ko yung hello. Oo. Hello, 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 char. Hello, Hindi ko alam telephone. ba't sinasabi niyo na sa'kin naman okey naman yung audio ni Sas, parang level naman kami ng audio, ayun. Baka kailangan niyong lakasan yung ano niyo diyan. Mm. Kailangan niyong lakasan yung volume niyo diyan. Oo. Anyway, um, tinatakot daw yung families para di magsalita. Well, now is the perfect time to speak up kung meron talagang 30K na namatay. Sino ba matakot? Alam mo yun, ang daming excuses na tinatakot kasi kaya hindi lalabas, kaya hindi magsasalita. Oo. Eh, Ba't kayo bakit si matatakot, Ali eh, Sheila hindi ginagamit na nga natakot? oo, ngayon pa ba kayo matatakot, eh, ginagamit na nga ni Bongbong Marcos buong resources ng government in order to pin down PRRD. What else do you need? No, hindi, bakit sila matatakot? Si Aling Sheila nga hindi natakot. Eh, last year lang namatay yung ano niya, pero buong pakundangan niya sasabihin, tinegi ni PRRD. Oh, si Aling Sheila nga hindi natakot magsinungaling. Bakit Oo nga. hindi siya natakot magsinungaling? So bakit ka magtatakot magsalita ng totoo kung totoo nga yan? Si Aling Sheila nga hindi natatakot magsinungaling. Or natatakot kayo kasi alam ng kapitbahay ninyo kung sino yang mga Mm. yan. Tigilan niyo nga kami. Alam mo yung mga kakampings kasi, nakatira kasi 'to, karamihan lalo na yung mga nagko-comment ng mga kakamping sa Facebook, mga mayayaman 'to, Mm. eh. Hindi nila alam yung Oo. dynamics ng mga Voyeur. grassroots community. Mga bets, magkakakilala yang mga yan. Bakit sa tingin ninyo nanalo si Sara ng 32 million votes? Bakit mataas ang ano, bakit mataas ang approval rating ni Duterte sa Class E, na kung saan yung sinasabi niyong pinakamaraming nategi? Baka nakilala nila Mm. yung mga natitegi. Correct, Kilala correct. nila. Ngayon kayong mga mayayaman, "Hoy, may nategi." Tinanong niyo ba yung mga kapitbahay? Mm. Bakit yung mga kapitbahay hindi niyo tanungin? Kung okey ba Mm. sa kanila na nawala na yung kung sino man yung iniiyak-iyak niyo diyan?
Oo. Oh, Ay, ito, ito, pero ito. Ito pa yung mga sinasabi nila, Sas. Dapat i-address din natin 'to. Kasi sabi nila at sinasabi rin 'to ng mga bagets sa TikTok ano. Kanina nga, Diyos ko po, 'di pinag-uuubos ko yung mga pink do'n pagkatapos nung naubos na sila, meron kasing nabwisit, may umakyat. Eh, pinagbabawal ko yung mga DDS supporter na umakyat. Eh, merong DDS na umakyat. Sabi nung isang may dun 'pag nandun na yung punto nung live na talagang medyo mainit na talaga. Na-suspend tuloy ako sa TikTok. Sabi kasi nung isang pink, kayo kasi dapat liberal na lang yung pinagkakatiwalaan ninyo, ganyan-ganyan. Kasi ayan, tuloy ngayon kami, dito lang kami sa gitna, hindi kami nakikialam. May umakyat oh, na ano, na oo, may umakyat na DDS, si August, galit na galit siya. Ikaw putang ina mo kang yellow ka, sabi sabi gano'n ni August. Ikaw putang ina mong yellow ka. Anong sinasabi mo wala kayong pinapanigan ngayon? Magkakampi kayo ni Bongbong. Si Leila de Lima, kampi na siya kay Bongbong. Meron siyang statement of support. Si Franklin de Ron may statement of support. Ganyan-ganyan kay Bongbong Marcos. Ano pinagsasabi mong wala kayong kinikilingan? Meron kayong kinakampihan ngayon. At ang kinakampihan nyo, si Bongbong Marcos. 'Di ba? Ayun. So ngayon, naban tuloy ako sa TikTok. Naban ako sa TikTok. Hindi ko kasi pinigil yung ano, si ate mo. Hindi ko pinigil. Sabi ko, eh, tama naman yung galit mo. Sige, go mo lang yan. Okay na rin yan. hindi, i-address Ayan. natin 'to 'no. Ang nakakaloka kasi dito is, sabi nila 43 kasi representative sample daw ito. Ngayon, ang sabi nila puwede kang mag-extrapolate tungkol dito. Ngayon Mm. i-post mo nga yung pina-post Ayan. mo, pina-post mo kay, Oo. meron kay Maricar, meron din kay Tio ba or kay Meron ako, pinost ko yun. okey, Pinost ko sige. yun. Mm. I-explain natin ang math para hindi kayo nabobola. Okey. Ay, teka, yung post mo ba? Yung post mo o yung post ni Kanindin? Wala akong kanindin. Ito. Ayan yung sinabi niya, okey, basahin Yan ko yung yung sinabi sinabi. niya. Okay, Oo. sabi niya, bakit daw 43 lang at hindi 437? Paano naging crimes against humanity? O ito basahin. Sabi niya, yung 40 plus na mga pinatay pero sasabihin na 30,000. Follow-up answer kasi ganito yan. Para malaman mong maalat ang isang Ng kawa, isang kawa ng sabaw. hindi mo uubusin ang kawa. Kukuha ka ng kutsara, titikman mo ang sabaw. Yung 40 plus na napatay na pinili ng prosecution para patunayan na may systematic na pagpatay na alam ni Duterte na nagaganap ang pagpatay talagang sinadya at may basbas ang mga pagpatay. Paulit-ulit. Galing By sa ex kanya. By by extrapolation, extrapolation, puwede mo nang i-apply ang mga specific na kaso na yan para sabihin ano yung para sa sinasabing 30,000 na pinatay. okay, ano ibig sabihin niyan? This is a statistical principle, okay? Ibig sabihin niyan kukuha ka ng sample mula sa population. Ang population dito is yung 30,000, Mm. okay? Ngayon ang sabi niya, itong 46 or 43, ito ay representative sample. Ngayon inano mo 'tong 43, puwede mo nang sabihin na yung 30,000 ganito rin yung nangyari. Tama ba ito? Tama ba ito? Ngayon ang hilig kasi ng mga kakamping gumagawa sila ng sarili nilang mga proseso pati ng math. Ang Mm. ang konsepto ng representative sample at extrapolation ay tinatawag na statistical concept. So Joey, punta ka nga sa ano ni Libunan Kay or Tiyo. ni wala kay Tiyo. Kay Tiyo ko ba pina-post yung statistical Libunan? Kilala mo si Libunan? Ay, si Libunaw, oo. Oo. So, magkakaroon tayo ngayon ng statistical lesson para maintindihan ninyo. Para pwede kayong makipag-debate dito at hindi kayo naloloko ng mga tao. Okay. Mm. Lalo na, Eto. itong mga 'to, hindi naman 'to nakapasa ng statistics. Okay. Mm. Tagal naman nito, Diyos ko. Eto na. Ay, hindi mo ba nakikita? Wait. Hindi mo ba nag-aano? Ayan. Okay. So, anong tama sa sinabi ni Kabinbin? Ang tama sa sinabi ni Kabinbin, yes, pwede kang kumuha ng sample para mag-extrapolate. Anong ibig sabihin ng extrapolation? Ang ibig sabihin ng extrapolation, kung ano yung nangyayari doon sa sample, pwede mong i-project doon sa buong population. Okay? Pero, hindi po pwede yung ganon kasi ang representative sample ay may formula. Okay? May formula. This is a statistical concept. Kung 30,000 ang iyong sample, Mm. meron tayong tinatawag na margin of error. Meron din tayong Mm. tinatawag na confidence interval. Hindi ka, Mm. pag ganyan, ang N, sample size mo dapat kung 30,000, okay? Tapos, ang eksena mo ay, gusto mo ng high confidence interval, ganyan, kailangan mo ng at least 357. Do'n Mm. ka lang pwedeng mag-extrapolate. Mm. 300 plus, at least 300 plus kung 30,000. Okay? Ngayon yung 46,
Hindi siya representative. Kasi ang 46, okay, ang margin of error ng 46 kung 30,000 ang population mo is plus or minus 12.55% at 95% Mm. confidence interval. Masyadong Mm. malawak yan. Ibig sabihin yung statistics, kung ano ang makukuha mong resulta doon sa 46, dahil malabo mo siyang i-project sa 30,000 or even sa Mm. 6,000. Ngayon, basahin mo yung isang comment dyan. May isa dyan comment na biglang, nung na-corner na sa math, biglang argumentum ad misericordiam. Ano mga most latest. Anong pangalan? Ayan, most relevant. Hindi most relevant, newest. Puntahan mo yung newest. Mm. Sige. Ayan, yung JDD. Basahin mo. JDD. Mema, trying to sound hard to be an intellectual, aren't you? We're talking about human lives here. Tapos nitpicking the terms used. ICC na mismo nagsabi, there is no threshold or required number for it to be considered a crime against humanity. The worst kind of fanatics are the educated ones. You have special place in hell, Kadiri, sabi ni JDD. JDD's account is Luck with 442 friends. Okay, ngayon, kayo ang nagsabi na representative sample. Mm-mm. Ngayon, nung sinabi namin na hindi ganyan ang pagkuha ng representative sample, biglang balik kayo sa mga buhay ito, mga buhay. Oo. Wait, Oo. una, nung hinanap yung 30,000, dahil ang nakalagay doon 43, ang fallback ninyo, representative sample. Nung inano kayo sa math, biglang nag-argumento ad misericordiam kayo. So, wala kayong argumento. Nagigets ninyo? So, ang masaklap pa dito, Joey, no? Kasi time series to eh. 43 in a span of 8 years. Mas matindi ang representative sampling dyan kasi time series yan eh. Oo. Kasi pwede nyo kasing sabihin, ganito na lang, 43. Ito na yung population. Huwag nyo natagalin nyo na yung 30,000. Hindi nyo pwede itong extrapolate sa 30,000 because that's statistically incorrect. The statistical inference is incorrect. Yeah. Correct, correct. And also, you cannot use the concept of extrapolation pagdating sa mga krimen-krimen. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Bakit kailangan ang math ang mag-adjust sa inyo? Correct. Putang ina, sagad na. Bakit bakit ang statistical concepts ang concept mag-adjust niyo? Oo. So ibig niyo sabihin, i-adjust ko ang tamang statistical inference dahil may namatay is why? Why? 43, sabi niyo, 43 lang naman. Gago ka ba yun? Gago ba kayo? Alam niyo ba mas maraming namatay in one day sa Mendiola Massacre? At nandun ako, nasaksihan ko yun. Dahil doon ako nakatira, katabi ng Mendiola. Yung mga refugees umakyat sa building kung saan ako nakatira. At 4 years old, alam ko na kung anong itsura ng talagang extrajudicial killing. Naranasan niyo namang yung corridor ng building ninyo punong-puno ng dugo. Mendiola Massacre to, at hindi ito adik at mga kriminal. These were farmers nung Mendiola Massacre 1987. Kaya huwag niyo akong le-lecture ng mga EGK na yan. Dahil kami, yung pamilya ko, nung panahon ng Mendiola Massacre, kinupkup namin yung mga tumatakas. Kayo, anong ginawa ninyo? Nandyan na kayo sa Facebook, mga buhay. Be, nakakupkup na kayo. Mga buhay ko, ano mo, di kawawa, pwede pa magbago buhay. Putang ina, ano ka? Patayin sa bahay niyo kung awang-awa kayo, di ba? Patayin niyo sa bahay niyo kung awang-awa kayo. Diyos ko. Hindi ko makakalimutan yung Mendiola Massacre kasi may isip na ako niyan eh. Yan yung panahon na dinala uli ako sa Manila eh, kasi mag-aaral na eh, mag-uumpisa ng mag-aral. Nakita ko yan, inakyat yan sa building namin, diyan kami ewan ko kung nandiyan pa yung Dunkin Donuts noon, nung malapit sa San Sebastian. Diyan kami nakatira, yung building na yun, doon kami sa taas, nagtakbuhan yung mga magsasaka. Kinupkup namin, no? Taga-Tarlac kayong iba. Tapos binigyan namin ng first aid. Kayo, sino ang EGK, tumatak na sa EGK ang nakupkup ninyo? Kami nakakupkup kami noon. Yun talaga EGK at hindi yung mga kriminal. Those were farmers protesting under your patron saint, Corazon Aquino. Yun, harap-harapan yun Tapos sasabihin niyo ako ng ganyan-ganyan. Yung sa patron saint niyo yung nangyari, yung ganung. Yun talaga ang brutal. Dahil this is not a criminal operation, This is not an operation against drugs. This is simply landlords unaliving farmer. Ayun. And ano nga no, yung ako kasi ang ang approach ko dun sa post na yon, yung dina-justify nila yung 30,000 killing and things like that, ganun. This is a court.
Okay? You don't go to court in order to validate kung tama yung haka-haka nyo o hindi. May haka-haka kayo eh. Ang haka-haka nyo is that 30,000 ang namatay under the instruction of PRRD in one way or another. Okay? Yun yung sinasabi ninyo. There are 30,000 deaths. Okay? The problem is you cannot show the body. You cannot identify. You cannot make any inference na merong 30,000 na pinatay systematically. And so, at the onset, there is really nothing to extend here. You allege 43 deaths. You are at 43 deaths. Ngayon, kung kunwari, meron kayong idadagdag dyan later on, then those are going to be separate cases. I do not know how you're going to do it, but you cannot do it in the same court where you already filed 43 cases of death. Hindi, Diba? sandali lang. Hindi ka pwedeng magdagdag. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Bakit ba mag-a-adjust lahat para sa inyo? Mag-a-adjust ang statistical concept, mag-a-adjust ang rules of evidence, bakit lahat kailangan i-adjust para sa feelings ninyo? Correct. Really? Kailangan itapon natin yung rules of statistical, kailangan natin itapon yung rules of statistical inference dahil may namatay? Talaga? Correct. And you know, ang sobrang... Sandali, marami ding nategi nung COVID pero bakit strict ang statistical inference nun? Bakit kailangan maayos ang statistics, kailangan magganyan? Tapos ito dahil nabubuko na kayo, biglang kailangan, hindi na natin kailangan ng statistical inference kasi may namatay. Haloy! True. Ayun. Meron pang isa to, Sas, na na sobrang, meron pang isang point dito na I really want to put out there. Kasi ito yung problema. Whatever it is that they are doing to PRRD, they are violating principles. They are violating the foundation of our system, of our justice system. Yun yung problem. And because you want to pin down PRRD, it has become acceptable dito sa mga taong to na tanggapin yung concept na crime by implication, crime by extrapolation. Wala pong ganun. Okay? Ang ano pa nila, kasi sabi ng ICC, bakla ano ba yung ICC? Is the ICC the new pope? Is the ICC the new pope? Hindi mo kailangan gamitin yung utak. I happen to have a brain. And the concept of crime by extrapolation doesn't sit well with me. Okay sa inyo yung crime by extrapolation. Pero hindi okay sa inyo yung pag ang pusher ng laban na tegi, hindi okay sa inyo yan. Kailangan bigyan ng atensyon, ng ganyan. Ang mga adik, kailangan itong pagbuhayin. Hindi, ang mga biktima ng adik, hindi wag na natin kausapin kasi wala namang, ano yung mga sinasabi ninyo? Kasi may clamor sa kanila, yung mga adik at mga pusher, walang clamor sa kanila. Ano walang clamor? Sabi ni Duxkak, would you like to come up? Would you like to come up? We can talk about this. Would you like to come up? We can talk about this. I'm going to send the link. Ano ba to? Are you an American? I'll post the link in the comment section and you can talk to us about this. Yeah. Walang problema. The link is here. Okay? Ayan. But anyway, guys, ano muna ha, for certain period of time, yung papaakyatin ko muna ay yung mga gustong panindigan na tama ang pag-aaresto ni PRRD sa ICC. Tama ang pagpapadala kay PRRD sa ICC. Yeah. Okay, we're going to talk to you in English. Yeah, you can always come up. You can always come up. We can discuss this. Yeah. What did you finish in school, Duxkak? So that we will know your level of thinking and education and knowledge about this matter. Come up and defend your position. Yeah. So, ayun na nga, di ba? So, yung unang eksena ng buhay. Parang hindi naman Australia. I'm pretty sure hindi naman. Alam ko Pilipino lang nagpapanggap na foreigner. Australia. Bex, hindi naman ganun magsalita ang Australian, Bex. Pilipino yung English. Pilipino yung English. Correct. Oo. Anyway, di yun na nga, no? Pilipino yung pag-construct mo ng sentence. True. Philippine college, no? Philippine college. Ikaw naman, Dax. Ito naman, Diyos ko naman. Sa susunod naman, alamin niyo kung paano ang English ng Australian. Alam mo paano ako nabuo? Paano? Alam mo paano ako nabuo?
Ang Australian English ay British English. Oo. Nakabase yan sa British English. Yung Oo. pagkaka-type niya, bakit pang Pilipino? Bakit pang Mm. bakit pang American English yung bakit American English yung ano, yung kanyang mga words? Hindi niyo ba Mm. na-get? Hindi niyo ba nakita? 'Di ba? Sabi ko, Mm. Australian, bakit pang American English yung ano mo, yung Mm. English mo? Oo, hindi 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 British. Diyos ko naman. mm. Ayun. Okay. So yun Well, anyway, ang tawag dito, mm. I would just like to point this out kasi this is very, very important, 'no. Ang nakakainis kasi, yung mga nangyayari ngayon, if this is acceptable to people na, "Hindi, tama lang yun kasi wala naman dapat katakutan si PRRD kung di naman niya ginawa, hindi naman siya dapat matakot," and things like that. Okay, yung concept na sina-suggest ni Jerry Caninding, yan yung example na willing kayong babuyin ang bansa and everything that we have built in this country just to pin down a political enemy. And you do not care about the repercussion of that. At dito ako naiinis 'no sa mga taong kagaya ni Jerry Canindin. Hindi kayo makabayan. You are actually controlled by your inflated ego. You just want to be proven right. Kahit na sabihin na natin na kung dumating man yung panahon na tama ka, wala kang pakialam kahit magkagulo ang buong Pilipinas. That's how inflated your egos are. Ngayon, yung sasabihin niyo na, ay hindi, by extrapolation, ganyan-ganyan. Bakla, Hindi, pag in-apply natin yan sa Pilipinas, ang katumbas niyan, lack of due process. Wala kang oo. kino-convict because of extrapolation dito. Okay, Daxcap, international law. Can you come up and then lecture us on international law? We need your Australian expertise. Mm. Go up, We need please. Ayan. come up. Come Here's up, the mate. here's the link. Okay. Can you lecture us with your Australian international law understanding? Bilisin na natin Sabi kung kailan mo mapapanindigan yung Australian na yan. Will show up, Dax. Show up, mate. Google it, sabi niya. Google it. International law, Google it. Parang, Ulul. Ayan. Anyway, so yun ano, yun kasi yung nakakabwisit eh. Everyone who wants PRRD or the Dutertes to go down, willing kayong wasakin ang sistema, ang judicial system ng bansa. Just because you want Duterte, ano no, you want the Dutertes to go. ay, Wawasakin yun. ang problema kasi dito, hindi pa rin kayo yung mananalo. Correct. Hindi pa rin mananalo yung mga kandidato nyo sa pagkasenador. Paano yan, mga friends? Sa sobrang pagka-suck up nyo kay BBM, hindi pa rin pasok yung mga senador nyo sa Magic 12. Correct. Ayun.